Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Thank you, Lord. No? Kabado ako kasi kalahating taon po akong hindi nakatungtong sa stage na ito. Praise the Lord. No? Thank you, Lord. Tayo po muna tayong lahat. Hihingi tayo ng grasya ng Panginoon. Thank you, Lord. Lord, we praise you. We glorify you, Panginoon. Samahan mo po kami sa umagang ito. Open our hearts, open our minds. Help us to be obedient to you, Panginoon, at tulungan mo kaming palaging tumingin sa iyo, Panginoon. Lord, use these words, Panginoon, to encourage us to walk in faith, Panginoon. Lord, maraming salamat. Dalangin namin na lukuban mo, Lord, ang lugar na ito at balutin mo, Lord, ng iyong kapangyarihan at presensya, Panginoon. Holy Spirit, lead us, Panginoon, at ikaw nawa ang makita at marinig namin ngayong umaga. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Pwede ba apiran mo yung katabi mo para pampagising naman? Sige, appear. Good morning. Good morning. Amen. Ayan. So, sino po dito ang nabibless sa ating series? Ang ganda, no? Compass of the Soul. So, sa mga panahon daw na yung isang Kristiyano ay syempre nabubuhay here on earth, kailangan meron tayong direction, meron tayong batayan, paano tayo mabubuhay yung compass natin. Kumbaga sabi nga ni Pastor nung nakaraan, kung ikaw ay nawawala, wala kang internet, wala kang signal, may compass ka, you can still go doon sa dapat mong puntahan kasi may direction. Meron kang tinginan kung saan ka pupunta. So, sino dito po ang mahilig magplano? Ayan, dalawa lang. Nako. Sino po dito ang mahilig magplano? Yung tipong planning ahead, meron kang goal setting sa buhay mo, tapos you're not just ending in planning. Ini-execute mo yun ng tama at maayos, and you're getting the result you wanted. Di ba parang ang sarap ng gano'n? Nung may pinaplano ka, and then you're doing it well, and then nakukuha mo yung gusto mong resulta. So napakaganda po ng series natin ng January dahil Compass of the Soul, yung sunod-sunod na installment po natin. Yung una, it was, we are taught by Pastor Eric na ang foundation po natin ay ang Word of God. Amen? Para siyang magkakasunod. Ang foundation natin ay Word of God na nagbibigay sa atin ng clear instruction. Bilang compass ng soul natin, the Word of God help us to have the clear instruction from the Lord. Sumunod noon, Pastor John taught us to surrender in the will of God by renewing our mind. Tama ba? So, yung bang, you know the Word of God and you have to surrender to it. You have to surrender to God. You have to give your life to God. And last week, Pastora Abby taught us that the Holy Spirit gives peace and affirmation and serves as an umpire sa atin. So, kung hindi nyo po alam yung sabihin ng umpire, balikan nyo po yung preaching last week, no? So, dito, from the Word of God, with surrender, with the leading of the Holy Spirit na may confirmation ng peace, this week naman, pag-uusapan natin yung parang application time. Sabihin mga application time, application time. So, dito, pag-uusapan na natin yung paghakbang mo. Sabihin mo, hakbang. Hakbang. So, how can we walk by faith and in faith, lalo na kapag hindi mo makita kung saan ka pupunta? Hindi mo makita where you are going. Kanina natanong ko, sino pong mahilig magplano? Pero alam nyo ba, mahirap magplano, mahirap mag-goal setting kapag hindi mo nakikitang darating ka doon. Mamaya, magbibigay tayo ng example. Kapag hindi mo nakikitang maa-achieve mo yung isang bagay at hindi mo na-visualize yung sarili mong nandoon ka, mahirap planuhin. Like for example, you don't see yourself na mag-aasawa ka, na magkakaroon ka ng asawa. Hindi mo rin inaasam. So, syempre, hindi ka naman siguro magpaplano sa buhay na, Lord, gusto ko 5 anak. Pwede ba yun? 5 anak mo, wala kang asawa? Di ba? Hindi eh. May mga bagay o pangarap na inilagay si Lord sa puso natin na gusto nating maabot.
Gusto nating ma-fulfill. And minsan po, we are torn kung, Lord, gagawin ko ba to? Hindi ko ba to gagawin? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Paano pa tayo nililid ni Lord doon? Minsan, tatanungin mo, ito problema to ng mga estudyante, Lord, ano bang course ang kukunin ko? Ano? Papasok, anong trabaho ba ang papasukin ko? Will I align sa kung saan ako gumraduate? Or po pwede bang call center muna ako, malaki-laki ang kitaan kaysa mag-ano ko. Yung guys, so marami po tayong desisyon na we have to consult to God. Hindi madali mag-decide. Meron akong napanood one time, isang video ng isang Christian. Meron siyang expectation versus reality. So, tinawag siya ni Lord audibly. May narinig siyang audible voice. Expectation natin, when God call us, when God wants us to do something, we are expecting, parang ganito. Meron siya, yung isang lalaki nag-uugas ng plato and then nagkaroon ng audible voice, si Lord, like, Mira, ayan, Mira, mag-resign ka na sa trabaho mo. Pumunta ka ng Mindanao, mag-ministry ka. At pag nag-ministry ka doon, lalago ang ministry mo. Tapos, magkakaroon ka ng allowance na 50,000 monthly. Huwag ka mag-alala, makakapag-asawa ka pa rin. Doon mo makikilala mapapangasawa mo. Di ba? Ang sarap sana kung ganyan ang instruction ni Lord. Pero in reality, if makakarinig man tayo ng audible voice ni Lord, ang sasabihin lang sa'yo ni Lord, mag-resign ka na sa work at mag-ministry. Tawang-tawa ako doon sa video, bakit sabi nung lalaki, and then, Lord, what's next? And then, kasi yung instruction ng Panginoon, talagang kakabahan ka. Ngayon, Lord, kung magre-resign ako, anong kakainin ng pamilya ko? Anong kakainin ko? Paano yung career ko? Saan yung tinapos ko? Di ba? And sometimes God is giving an instruction. Yung kung ano lang gagawin mong susunod. Pero yung susunod, hindi mo na alam. Bahala na, Lord, pag nandun na ako. Pag nandun ka na, doon na lang yung next instruction. So the Lord most of the times gives instruction but not the whole plan. Meron na ba dito? Nakwento na sa inyo ni Lord ang buong plano niya sa buhay niyo? Ganito ha, makapag-asawa ka, 28, magkakaanak ka, 32, tapos 3 anak mo, tapos ganito mangyayari sa'yo, ganyan, magme-ministry ka, mag-fail ka, tapos at the end, at sa huli, victorious ang buhay mo. Nakwento na ba? Wala po. Kasi most of the time, God giving us instruction step by step. Amen? Hindi ito palaging buong-buo. Naranasan mo. Kaya minsan parang ang hirap magtiwala na, talaga ba Lord, gagawin ko yan? Parang hindi yan papunta dito. Sabi ni Lord, sige, mag-shift ka ng course. Talaga Lord, parang wala yung passion ko, parang hindi yun yung gusto ko. Hindi yun yung papunta doon sa planong gusto ko doon sa dulo. Parang hindi yan yung way. No? So, ang hirap sumunod, lalo na pag hindi mo nakikita na yung gagawin mo, papunta doon sa plano mo. Nakuha natin? Minsan ganito. Like for example, Lord, ito, simpleng problema lang, hindi mo simple, pero some problem ng mga estudyante, Lord, attend ba ako ng life group? Wala lang akong pamasahe, papunta lang. At the Lord will impress to your heart, pumunta ka. Ganyan lang. Hindi naman sasabihin sa'yo ni Lord na pumunta ka, may pagkain na doon, tapos may magbibigay ng pamasahe sa'yo, hindi mo pa magagamit, kasi may maghahatid sa'yo, nakakotse. Wala namang ganun, di ba? The simple instruction of the Lord He will just say, punta ka. At susundin mo lang yung sometimes vague na instruction ni Lord. Amen. Maraming uncertain o hindi sigurado po sa buhay natin. Pero ito po, yung kailangan nating matandaan ngayong umaga, na sapat na dapat ang nabubuong tiwala mo sa Diyos. For us to survive, ito nga po, na-post ko ito noong nakaraan, sabi ko, ang hirap pala, kapag ikaw ay isang medyo kabataan na Kristiyano pa lang, medyo carry mo pang dalhin. Pero kapag nandun ka na pala sa adulting season ng life mo, tapos nandyan na yung bills, nandyan na yung nagkakasakit yung mga anak mo, kakaproblema na kayo mag-asawa, yung mga pang-adult na problema, sabi ko, kaya pala minsan kukunti yung mga adults sa church. Ang hirap pala talaga ng buhay, ang hirap pala talaga to keep yourself in track sa church habang carry mo itong burdens in life. Hindi pala talaga madali, no? But sabi sa Matthew 6:33, ito yung gusto nating magawa. Amen ba?
But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin nating mapabilang sa kaharian ng Diyos. Alam ko may Tagalog dyan eh. Sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Amen. Gustong-gusto nating magawa to. Amen. Gustong-gusto nating magawa, kaso minsan ang mindset natin, nagagawa lang natin ang kalooban ni Lord when we are inside the church. When we are in the ministry. Bakit tingin mo ba pag nasa bahay ka, hindi mo nagagawa ang kalooban ni Lord? Pag nasa school ka ba and you're busy with your work, feeling mo ba nag-fail ka na sa pagsik kay Lord? Sa tingin ba natin, walking in faith is walking in church alone? Diba? So ngayon po, pag-uusapan natin yan. Marami po akong mga nakakausap na kabataan na kapag wala daw sila sa simbahan, nanghihina sila. Pero nakatambay lang naman sa simbahan. Hindi ko alam kung paano nakakalakas ang pagtambay sa church. Na para bang kapag ikaw ay nasa bahay, hindi mo na pwedeng i-honor si Lord. Kaya the Word of God, ngayon, pag-uusapan natin, the Word of God should be applied in your life. Ibig sabihin, buhay. So ang buhay mo ay hindi lang nasa loob ng ministry, ang buhay mo ay nasa labas din ng ministry. So sa hamon ng buhay, how can we walk in faith? Paano tayo mabubuhay ng may pananampalataya? Paano nga ba pag sinabing walking in by faith? So alam niyo po ba, in reality of life, ang pagsubok ay hindi lamang nasa loob ng church. Madalas, nasa labas. Pwedeng ang pagsubok mo, asawa mo. Pagsubok mo, anak mo, kapatid mo, school, kaibigan, pera. And do not think na nag-glorify mo lang si Lord when you are inside the church. You can still glorify God through your family. Hindi ko masin, through your family pala, puro family na lang ako, hindi na ako mag-ministry. Hindi naman ganoon, no? But you can also glorify God through doing things outside the church. Do not act as if si Lord ay mag-glorify mo lang inside the church. You can still represent the Lord outside. So ito ang sinasabi. Sinabi po sa Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayan. Yung word po dito, it pertains the word of God. Una, how can we continually walk with God? We have to be sure that we are enlightened with the Word of God. Be enlightened with the Word of God. Through the Word of God, ito, sabi ko nga sa inyo kanina, parang application time lang ito nung unang mga 3 topic. We should be enlightened by the Word of God. Unang kailangang hawak mo, unang kailangang founded ka ay Word ng Panginoon. There are clarity, light, and direction. Make sure you are standing in the solid foundation, and that is the Word of God. We must be founded in Jesus. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11, sabi dito, no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus, yung dapat minimake sure mong kasama mo. Minsan, akala natin, yung kanina ko po sinasabi, bakit pinupunto ko po yun? Sometimes kasi, ang isang Kristiyano, kapag siya ay wala na sa simbahan, doon niya na-feel na lalamig ako, nanghihina ako. Dapat naman talaga lumalakas ka pag nasa church. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na makapunta ng simbahan. Like for example, you're so busy sa school mo, tinawag ka naman ng Panginoon na mag-aral. Bakit sinabi ba sa'yo ni Lord, huwag ka na mag-aral, mag-ministry ka na lang? Diba? Pero hindi binless ka ni Lord na mag-aral, binless ka ni Lord na magtrabaho. Then honor God sa trabaho mo. Then honor God with your work, with your school works, diba? We have to be enlightened by the Word of God na ito ay ina-apply mo kahit sa labas ng simbahan. Yun po yung pinupoint ko dito. Yung lamp, sinasabi nila, the lamp is the Word. Symbolically, it is used to enlighten, gives clarity and direction.
Yung feet po dyan ay hindi literal na paa, but it's symbolized, it represents yung buhay natin. So sinabi dyan, yung lamp daw ay word ng Panginoon at ito ay nagiging gabay sa buhay. So kung itatranslate natin yung lamp, yung word ng Panginoon ay nagiging gabay sa buhay. Ibig sabihin, the word of God ay nag-i-enlighten, nagbibigay ng direksyon sa buhay natin. So if you wanted to walk in faith, mahirap mag-walk in faith kung wala ka namang direksyon na pupuntahan. Sabi ko nga sa inyo kanina, mahirap magkaroon ng goal. Mahirap magplano kung wala ka namang goal. If you wanted to walk in faith, kailangan meron kang dala-dala, and that is the Word of God. Make sure to be enlightened by the Word of God. So lagi tayong sinasabi natin to, paulit-ulit tayo, magbasa ng Bible. Magbasa ng Bible because it gives us direction, pangunawa at kalinawan sa mga bagay-bagay. If you wanted to walk by faith, make sure na may ilaw ka, and that is the Word of God. Hindi pangarap lang ang dala mo, hindi desire at passion lang ang dala mo, kung hindi yung Word of God. Gusto mong Lord, gusto ko pong mag-evangelize. Gusto ko pong magtayo ng church. Ako sa mga pangarap ko Gusto ko pong magawa ito. Pero alam nyo, hindi sapat ang passion mo to do that. Hindi sapat ang sipag mo sa simbahan to do that. Hindi sapat ang galing mong makisama para makapag-disciple ka. You need to have the Word of God. Kailangan palagi kang may dalang Word. Hindi ito magiging successful unless meron kang salita ng Panginoon, unless you have Jesus. Kailangan may dala kang pangako ni Lord. To walk by faith means you are founded by faith and it develops through the Word of God. Si Jesus lang ang basis natin. At kung sinabi ni Jesus, to honor your husband, then honor your husband because it gives glory to God. Kung sinabi ni Jesus, to love your wife, then love your wife because it gives glory to God. Nakukuha po natin, hindi po yan sa loob ng simbahan lamang. Kailangan i-apply po natin yan. If the Lord says, meron pa mga instructions sa Bible how to be a good businessman, ayaw ni Lord ng mga negosyanteng nandaraya or merong dishonest gain, how to be a good parent, a good wife, a good husband, even to be a good children. Meron yan sa Bible, may instruction yan. Pero hindi ibig sabihin po nito, hindi tayo mag-ministry puro tayo sa labas. Pero yun, merong instruction si Lord how to live your life. And it is in the Word of God. If you wanted to walk by faith, hindi mo spend ang buhay mo sa loob lang ng simbahan, literal, nang wala ka namang ginagawa. Kailangan dala-dala mo din si Jesus sa loob ng bahay, sa school, sa trabaho, at kahit saan ka magpunta. Ano pong pinupoint ko dito? Let the Word of God enlighten our life. Buong buhay. Amen. Ang buhay po natin, ako, nakwento ko nga po, ito alam niyo po ang dearest sa life ko ay ministry. Sobrang mahal na mahal ko po ang ministry. To the point, mas mahal ko po ang ministry kaysa pamilya ko. To the point na, alam mo yun, kaya kong piliin ang church, kaya kong piliin ang ministry above my parents, above anyone in my family. Pero kinurik po ako ni Lord doon. My life is not just inside the church. I have life outside. And I have to give glory to God through my life outside the church. Alam ko po, mahal niyo si Lord. Pero tandaan mo, may buhay ka sa labas ng simbahan na kailangan mo ring i-glorify ang Diyos. Kailangan mo ring galingang maging asawa, maging anak. Kailangan mo ring galingang maging kaibigan, empleyado, estudyante. Amen po? And that should be enlightened by the Word of God. Amen po? Ang compass ng isang Kristiyano ay instruction ni Jesus through the Word of God sa buhay. Sa buhay po natin. Yun po yung ina-emphasize natin dito. At pangalawa, when we are walking in faith, we have sure and steadfast steps dahil sinasamahan tayo ng Panginoon. Through the illumination of the Word, we have sure steps.
Yung path po na sinabi diyan, so basahin ulit natin yung verse. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Yung path na sinasabi po diyan, symbolically, is a way of life or direction sa buhay. Yung mga dinadaanan natin. Now that we know na malaki ang papel ng salita ng Panginoon, ngayon, kailangan natin ay ang magtiwala sa sinasabi ni Lord. Kahit paminsan hindi natin mauno, Lord, paano ko patatawarin, parang hindi na nagbabago. Lord, kahapon may kausap ako, sabi niya, paano ko mamahal? Minamahal ko naman. Hindi naman nire-reciprocate, hindi naman ibinabalik. Ang sabi lang sa'yo ni Lord, mahalin mo. Yun lang instruction ni Lord, basta mahalin mo. Kahit pa hindi natin nauunawa nangyayari, kahit walang malinaw na sagot si Lord, but sometimes God gives us enough light to step on the next step, but not the whole map. Amen. Maikwento ko lang po sa inyo, nung si Lael po, ang aking bunso, kung hindi niyo po nakikilala, mayroon na po akong second baby. First time po na naranasan namin na ospital siya dahil sa pneumonia. So, mga 7 times na siyang tinutulukam para lagyan ng dextrose. Kaso yung dextrose niya natatanggal. So, natanggal yung last na dextrose, so hindi na ituloy yung paggagamot sa kanya, nagsusugat na yung paa niya, nakasampung turok na. Sabi ng mga nurse, Mami, itigil muna natin. Next time na ulit natin subukan ulit. During that time, alam niyo po ba, when I was in the hospital, pagod na ako at stress na ako, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Ayoko nang paturukan pa ng isa pa si baby, ayoko nang ipatry. And during that time, God gave me instruction. The Lord told me to ask the church to pray for miracle na makauwi na kami kinabukasan. At hindi ko po alam kung sinong nakakaalala, pero nag-chat po ako noon sa church, sa GC ng church. Church, please pray para po kay Lael na mag-clear yung x-ray niya at makalabas kami kinabukasan. And after po noon, nag-chat ako sa church noon, and then I know they're praying, they're battling in prayer with me. Nag-pray din po kami ng kapatid ko, si Mabel yung kasama ko noon. At hindi pa kami tapos mag-pray. Ang sabi, nag-call si Doc. Sabi niya, Mami, ipa-x-ray natin si baby and let's see if pwede ka nang lumabas bukas. Mag-home medication na lang tayo. And alam niyo po ba, nakalabas nga kami kinabukasan. Thank you, Lord. Tuwang-tuwa po ako noon kinabukasan because that is the Lord's instruction. Maghimingi ka ng tulong na makalabas kayo bukas. But this is the twist. Lumala po ang lagay ni baby pagkalabas namin ng ospital. Kinabukasan. Pero alam niyo po, bago po yon, the Lord gave me word. Bago ang lahat ng yon. Sabi ni Lord sa akin, sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Yan po yung eksaktong word na sinabi ni Lord sa akin. Binigay ni Lord sa akin. Nung nabasa ko yan, alam ko, there's something big coming. Ito sa mga nangyayaring kay Lael, parang hindi pa siya masyadong faith-shaking. Alam mo yun, na? I know there's something big coming. And then sabi ko kay Lord, the Lord gave me peace sa heart ko during that time. And then sabi ko kay Lord, sige Lord, magtitiwala ako sa'yo. Inuwi po namin si baby, hindi pa siya magaling. Actually, hindi na lang talaga maturukan, kaya kailangan home medication na lang, hindi na mapadaan sa dextrose yung gamot. Mas malala po yung nangyari sa kanya. Wala na kami matakbuhan kasi galing na kami ng ospital. Hindi na siya maturukan ng gamot. At alam niyo po, nagba-violet na yung labi niya, nakalabas na yung dila niya, naka-violet na. Halos hindi na siya makahinga during that time. Nagba-violet na yung labi niya ng mga oras na yon, and I'm tapping his back. Nagaganyan po ako sa likod ng anak ko. At ang sinasabi ko na lang, nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Niwala na akong time umiyak, niwala na akong time mag-pray, wala na akong time na mag-breakdown. Nakikita ko yung anak ko, labas na yung dila, kulay violet na yung labi. Kundi, ganyan lang ang ginagawa ko. And then dinudukot ko po yung lalamunan niya para sumuka, para magkaroon ng airways. At sinasabi ko na nagtitiwala ako sa iyo, Lord. And inside those words, ang laman po ng nagtitiwala ako sa iyo, Lord, ay nagtitiwala ako sa iyo, Lord,
kung mabubuhay man o mamamatay ang anak ko, mabuti ka pa rin Diyos. Yun ang laman ng panalangin kong yun. Kasi sabi ni Lord, do not lean on your own understanding. So kung ano man ang mangyari, hindi ko na alam mabubuhay ba to o mamamatay ba to? Pero ipinagkatiwala ko sa Panginoon. Sabi ni Lord, do not lean on your own understanding. Okay, Lord, shut ko yung mind ko. Ikaw ang bahala. Mabubuhay to, mamamatay to, alam ko, Lord. Mabuti ka pa rin Diyos sa amin. At mabuti po ang Diyos, buhay po ang anak ko. Alive and kicking at makulit doon sa bahay. Ang word po ng Panginoon is a lamp sa buhay natin. May mga pagkakataon na inaagawan kin Lord ng control. Because too much control ruin your life. Pero yung control ng Panginoon na kinukuha niya sa'yo ay hindi para alisan ka ng, alam mo yung kakayanan sa buhay mo, kung hindi dahil gusto ng Panginoon na maging mas maayos ang buhay mo, tutulungan ka ni Lord na magtiwala. Amen. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Sabi sa Proverbs, basahin po ulit natin. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, magkakaroon tayo ng wise steps. Amen. When you let God lead you and not let your own na didesisyonan mo lang ang buhay mo, Lord, ganito ang gusto kong mangyayari sa buhay ko, ganito karaming anak, ganito yung magiging trabaho ko na para bang sure ka sa mangyayari. But let God lead you. Let God na i-lead po tayo sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng wise steps because the Lord's way is the wise steps. Ang Panginoon ay may wisdom na higit sa understanding natin and God is giving us light on our path. But it takes courage to take it. Dahil maaring hindi po natin nakikita ang buong dulo, ang buong kwento, ang buong blueprint ng buhay natin. Pero si Lord, kita po niya. Hindi lang siya basta nagbibigay ng ilaw, si Lord. Sumasama po siya. Amen. Hindi lang si Lord basta nagbibigay, okay, ganito yung gawin mo. Hindi lang ganun, hindi ganoon si Lord. Si Lord, when He gave instruction, sinasamahan ka niya. Kaya kapag sinabi ni Lord, huwag kang magtitiwala sa sarili mo lang, sa akin ka magtiwala, hindi ka niya pinaparoon ng nag-iisa ka lang. Kung hindi pinapunta ka niya doon ng kasama mo siya. Amen? Hindi siya basta nagbibigay lang ng instruction and then gora ka na. Sinasamahan po tayo ni Lord. Kasama natin ang Panginoon. Itatama at iayos ng Panginoon ang buhay natin kahit medyo nalilihis na po tayo ng ways. Ang sabi ni Lord dyan, in all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Basta handa kang sumunod. Let Jesus navigate your life. Let Jesus navigate your life. Let Jesus steer into new direction. Si Lord pa rin po ang may kakayahang i-redirect tayo. Kung may pagkakataon sa buhay natin, alam mo yan, walking in faith ka naman, pero Lord, parang nawawala na ako sa pananampalataya. Lord, nawala ako. Lord, naligaw ako. Lord, nanghina ako. Lord, nanlamig ako. Pero ang sabi ni Lord, in all your ways, acknowledge Him, and I will make your path straight. Ibabalik ka ulit niya. You have to acknowledge God. You have to remember God. We have to submit to God. Yan po ang panawagan ng Panginoon. Tayo bilang isang Kristiyano, ang gusto ng Panginoon is i-lead tayo. Hayaan natin ang Panginoon na sumama sa atin. Amen. Mapapansin niyo po, yung points natin is para tayong, meron tayong ease. Let God enlighten us. Meron tayong sure and steadfast steps, and that is in the south. Meron din tayong wise steps in the west. And meron tayong navigated life by Jesus in the north. Sa steps ng buhay natin, saan mang direksyon, mahalaga, we acknowledge at isinasama natin si Lord. Mahalaga, sa maliit o malaking desisyon mo sa buhay, you acknowledge God. Sa ginagawa po natin sa life,
In the steps of life, ito nga po yung tatlong topic natin. In the steps of life, the foundation is the Word of God. With surrendered life and confirmed peace by the Holy Spirit, there you can have the step na magtiwala sa Panginoon na nagbibigay ng light sa atin. Minsan, malabo yung daan. Lord, maayos pa ba to? Lord, makakatapos pa ba ako? Kasi kung titingnan ko ang sitwasyon ko, Lord, hindi namin kaya. Lord, maayos pa ba ang marriage namin? Lord, kung titingnan ko ang sitwasyon ko, Lord, mukhang hindi na. Lord, maayos pa ba yung relationship namin sa family? Kasi looking at them, looking at myself, parang ang hirap, ang pa-prideful. Mukhang malabo yung mga bagay na hino-hope natin. But God is giving us light, not of the whole picture, but on the next step. If the Lord told you to pray, continue to pray. If the Lord told you na patuloy kang magmahal, kahit rejected ang pagmamahal mo, then continue to love. Hindi mo man makita ng buo ang nangyayari at mangyayari. Sumunod ka lang sa instruction ng Panginoon sa'yo kung ano pa lang yung meron ngayon. Gawin mo lang yon. Because the Word of God enlightens our life. It is making sure and giving us steadfast steps. And because through the Word of God, we can have the wisdom, His wisdom, then allowing Him to navigate our life. Kaya kung mayroon kang suliranin ngayon sa buhay, ang solusyon po dyan, tingin kay Lord. Tingin ulit kay Lord. May mukhang imposible, kailangan ng kagalingan, kailangan ng tulong sa spiritual, sa relationship. Tingin po ulit kay Lord. Hindi sapat na alam mo lang ang Word of God, pero hindi mo ina-apply. You have to walk on it. You have to walk by it. Tayo po tayong lahat. Kapag po ang isang driver, ito madalas ko pong naranasan kapag uwi kami ng Batangas. Kapag ang isang driver, madilim yung dinadaanan, mafag sa Tagaytay. Sobrang dahan-dahan niya mag-drive. Kasi possible na nasa harap niya, pag binilisan niya, hindi niya makikita kaagad yon kasi madilim. Possible mabangga siya o makabangga siya. Kaya yung isang driver po na nagda-drive in the middle of the fog, in the middle of darkness, dahan-dahan yan. At umaasa yan sa ilaw ng sasakyan niya. Hindi naman lahat abot ng ilaw na yon. Andyan lang yung ilaw. And step by step, yung kung anong kaya ng ilaw na yon, umuusog, nagpo-push, move forward. Ganon din po tayo. Our life might be uncertain. Hindi mo alam, Lord, may mag-a-abroad ba dito? Lord, mawawala ba tong sakit? Lord, hanggang dulo ba tong ganitong relationship? Lord, hanggang saan ba ito yung sitwasyon namin? Lord, yung kahirapan namin matatapos ba? You are not certain. But one thing is sigurado. Naniniwala po ako may sinasabi sa'yo si Lord kung anong susunod mong gagawin. Gawin mo kung anong susunod mong dapat gawin. Kasi sinabi ni Lord, alam ni Lord saan ka papunta. Amen. Manalangin po tayo. Hingi tayo ng pagsama ng Panginoon. Hingi tayo ng gabay ni Lord na maging malinaw sa atin ano yung susunod nating gagawin. Anong susunod na plan natin? How can we win our family? Anong sunod na plan natin? How can we obey God's word? Anong sunod na plan natin in the middle ng kakapusan sa buhay, Lord? Magiging kapus na lang ba kami? In the middle ng kahirapan, ng may mga sakit, or mga problema, hindi maayos na relationship, hanggang doon na lang ba? We have to ask God, Lord, what's next? Anong susunod? Panginoon, oh God, aming Diyos na makapangyarihan at mabuti, Lord, naniniwala kami, we are not called to be stuck. We are not called, Lord, na manatili na lang saan kami, manatili na lang na nagtitiis at naghihirap, Panginoon. Naniniwala kami, you are helping us to move forward. Pero Lord, minsan naghahangad kami ng malaking plano mo, yung buong detalyeng plano mo, kasi nakakatakot humakbang ng susunod, nakakatakot mag-risk, Panginoon, dahil hindi sigurado ang buhay. Mahirap ang buhay.
But Lord, give us enough courage and faith to trust your word. Na kapag sinabi mo, nag-go, kahit mahirap sa amin, mag-go kami. Kapag sinabi mo, Lord, na gawin namin ito, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas na gawin po iyon. Kapag sinabi mo, Lord, na kilusan namin yung isang bagay, Lord, tulungan mo kaming kilusan yon kahit sa tingin namin, sa dulo, hindi namin yung kayang hawakan. Because, Lord, you called us to do it. Help us na masustain po iyon, oh God. Lord, dalangin ko, bigyan mo po kami ng malinaw na word. Bigyan mo po kami ng malinaw na instruction. Lord, ngayon hindi po kami naghahangad ng isang buong plano, blueprint from you sa buhay namin. What we are asking is, Lord, ano yung susunod naming gagawin? Ano yung susunod po naming steps, Lord, to be reconciled with our family? Anong sunod naming step, Lord, para makabalik sa ministry? Para mabigyan ka ng glory? Lord, anong susunod na step namin? Para maayos yung broken relationships. Lord, anong susunod na steps namin? In the business, sa school, sa trabaho, we wanted to serve you. How can we do this? What is the next steps, Lord? Lord, give us clear instruction. Of all the chaos in our life, Lord, minsan ang hirap nang magsimula kung saan kami dapat yung sunod na step namin, Lord. But Lord, give us a clear step kung paano namin sisimulan ulit at makakabalik sapat na ibibigay sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Naniniwala ako, Lord, these people in FOM love you, Panginoon. Mahal ka po ng FOM City Church. And we wanted to serve you. We wanted to obey you. We wanted to honor you. And Lord, sometimes overwhelmed po kami, hindi namin alam saan kami magsisimula. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng malinaw na instruction saan kami magsisimula. Ano yung susunod na gagawin namin? Ano yung susunod na gagawin mo sa buhay namin, Panginoon? Dalangin ko, Lord, na ang bawat isang naririto, Panginoon, ay tulungan magtiwala sa iyo, Panginoon. Na kahit mahirap ang buhay, na kahit hindi po madali ang finances, kahit hindi po certain yung mga plano sa buhay, Lord, tulungan mo kami, Lord, na palaging magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na palaging sa iyo lamang umasa. Sa wisdom mo, maniwala. Sa pag-ibig mo, umangkla. Lord, buhay namin, sa sitwasyon, Lord, ng buhay namin, hindi kami sa tao magtitiwala. Hindi sa doktor, hindi sa pera, hindi sa trabaho, kung hindi sa iyo. Tulungan mo kaming gawin yun, Panginoon.